Nagpadala si Donald Trump ng mga tropang Amerikano sa Gaza Strip para patatagin ang sitwasyon sa rehiyon. Plano ng Estados Unidos magtayo ng malaking base militar sa Otef Asa, Israel, katabi ng Gaza Strip. Gagamitin ang pasilidad ng mga internasyonal na puwersang pang-istabilisa na nagpapatupad ng tigil putukan sa engklabo at kayang maglagay ng ilang libong sundalo. Bukod pa rito, handa si Donald Trump na magpadala ng kanyang mga tropa sa Syria upang ang mga sundalong Amerikano ang magbantay sa pagpapatupad ng hinaharap na kasunduan sa seguridad sa pagitan ng Israel at Syria. Ngunit ang base militar ng Estados Unidos malapit sa sektor ng Gaza ay labis na nagdulot ng takot sa mga taga-suporta ng grupo, Hamas. Nakakagulat, pero ngayon iniwan na ang Hamas kahit ng mga pinakamalalapit nilang terorista. Nagpadala ang mga Houthi ng Yemen ng mensahe sa Hamas na ititigil na nila ang pambobomba sa Israel at pag-atake sa pandaigdigang paglalayag. Dahil sa napagkasundo ang tigil putukan sa Gaza Strip, diretsahan ring sinabi ng mga Houthi na mula ngayon, kanya-kanya na. Kaya, masasabi nating malapit nang matapos ang Hamas. Ako si Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at siguraduhing mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng agarang balita habang dumarating. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye. Nasa video description ito. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang paraan ng inyong suporta. Kaya, balak ng Estados Unidos na magtayo ng malaking base militar sa lugar ng Otef Asa sa Israel na katabi ng Gaza Strip. Isinusulat ito ng publikasyong Shomrim na may sanggunian sa mga maalam na pinagkukunan. Ayon sa kanila, gagamitin ang pasilidad ng mga International Stabilization Forces na nagpapatupad ng tigil putukan sa engklabo at kayang maglagay dito ng ilang libong sundalong Amerikano, pero hindi lang mula sa Estados Unidos. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit ang budget ng proyekto ay nasa $500 milyong. Ayon sa mga nakausap ng publikasyon, kamakailan ay aktibong tinatrabaho ng mga Amerikano ang usaping ito at naghahanap ng lugar para sa base militar. Hindi naman sikreto ito. Mismong White House ang nagkumpirma na handa silang magpadala ng sundalong Amerikano sa rehiyon. Pero wala lang talagang impormasyon na ang base na ito ay itatayo sa teritoryo ng Israel at hindi sa teritoryo ng Gaza Strip. Isang mataas na opisyal sa seguridad ng Israel ang nagsabing makasaysayan ang hakbang na ito. Para sa kanya, ipinapakita ng plano ng pagtatayo ng base militar ang matinding hangarin ng Washington na makialam sa Gaza at tutukan ang alitan ng Israel-Palestine. Kasabay nito, ang ganitong kalaking proyekto ay maaaring magdulot ng pagtatalo mismo sa Estados Unidos dahil maraming miyembro ng Republican Party ang tutol sa pagpapalawak ng presensyang militar ng Amerika sa ibang bansa. Sa ngayon, dapat ding banggitin na ang presensyang militar ng Amerika sa Israel ay medyo limitado. Pagkatapos ng kasunduan sa tigil putukan, humigit kumulang 200 sundalong Amerikano ang inilagay sa base ng Central Coordination Center sa Kiryat Gat. Bukod pa rito, noong panahon ng digmaan, nagpadala ang Amerika ng baterya ng sistema CAAD sa Israel na tumulong sa pagharang ng mga Iranyanong raketa. Doon natapos ang opisyal na bahagi, ngunit mahalagang banggitin ang mahahalagang pagbabago para sa Israel. Dahil ang pagtatayo ng base militar ay magiging pagpapatuloy ng mga hakbang na nagbawas na ng kalayaan ng pagkilos ng Israel sa Gaza Strip. Lalo na pagdating sa usapin ng pamamahagi ng makataong tulong. Inaasahan na ang internasyonal na misyon ng pagmamanman ang siyang magkakaroon ng buong kontrol sa prosesong ito, habang ang GOHAT na nasa ilalim ng Israeli Ministry of Defense ay gaganap lamang ng mga pantulong na tungkulin. Ngayon, ang Central Coordinating Center sa Kiryat Gat na ang bahala sa karamihan ng operasyon sa Gaza kasama ang makataong tulong. Unti-unti nang nawawala ang pangunahing papel ng Israel sa pamamahala ng sitwasyon sa Gaza Strip. Noong simula ng Nobyembre, opisyal nang nagsumite ang Estados Unidos sa United Nations Security Council ng draft resolusyon tungkol sa paglikha ng International Stabilization Forces na mananatili sa Gaza Strip hanggang 2027.
Ayon sa proyekto, ang internasyonal na kontingente ay kikilos sa malapit na koordinasyon sa Israel at Ehipto sa ilalim ng iisang pamunuan na napagkasunduan kasama ang Konseho ng Kapayapaan sa Gaza. Ang ahensyang ito ay iminungkahi ni Donald Trump na likhain at pamunuan noong nakaraang linggo. Ang mga puwersang ito ay bubuuin ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa at ipinahayag na ng Azerbaijan, Ehipto, Indonesia at Turkey ang kanilang kahandaang lumahok sa misyong ito. At syempre, malinaw naman kasama rin dito ang mga sundalo mula sa Estados Unidos ng Amerika. Ang estrukturang ito ay magbabantay sa mga hangganan at mga makataong koridor, magpoprotekta sa populasyon at maghahanda ng bagong pulisya ng Palestina na tutulong sa pagpapatupad ng mga misyon. Dagdag pa, dapat kontrolin ng internasyonal na puwersang pang-istabilisasyon ang demilitarisasyon ng Gaza Strip. Ibig sabihin nito ay ang pagsira sa mga estrukturang militar at terorista at ang pagdidisarma sa lahat ng hindi estadong grupo. Kabilang na siyempre ang grupong Hamas na siyang pangunahing hinihiling ng Israel. Sabi ng isang opisyal ng Amerika, ang international na tropa ay magsisilbing puwersang magpapatupad, hindi peacekeeping mission. Posibleng magsimula ang deployment sa Enero 2026. Anumang pagpapalawig o pagbabago sa mandato ng international na misyon ay mangangailangan ng konsultasyon sa Israel, Ehipto at United Nations Security Council. Tinitingnan at inaasahan ng Estados Unidos na maipapasa ang resolusyon sa loob ng ilang linggo upang agad na masimulan ang pagpapatupad ng plano. Nagsimula na silang magtayo ng base militar. Itinuturing ng administrasyon ni Trump ang internasyonal na puwersang pang-istabilisasyon bilang mahalaga sa katatagan ng Gaza Strip matapos ang labanan ng Israel at Hamas. Kasabay nito, napakahalaga nito, ang draft ng resolusyon hindi tumutukoy sa ikapitong kabanata ng United Nations Charter. Ibig sabihin, ang mga bagong puwersa ay wala sa parehong legal na katayuan ng United Nations Mission sa Lebanon dahil iba ang kanilang mandato. Ibig sabihin, hindi ito magiging mga klasikong peacekeepers. At hindi rin basta-basta sinasabi ng mga Amerikano na ito ay mga puwersa ng pamimilit, hindi mga peacekeeping forces. Dahil maaaring magmasid, magmonitor, magulat at magtala ng paglabag ang mga peacekeeping forces. At ang mga puwersa ng pamimilit ay maaaring magbago, magbukas ng putok, at talagang pwedeng puksain ang mga militante ng Hamas kung hindi sila papayag na isuko ang kanilang mga armas. At ito mismo ang dahilan kung bakit gusto ng mga Amerikano na magtayo ng base militar sa Israel. Narito ang pinakakapana-panabik. Sinabi ni Trump na kaya niyang makamit ang ganap na pagdidisarma sa Hamas kung hindi sila magkusang ibaba ang armas. Hindi binanggit ni Trump na nakasaad sa resolusyon ng United Nations na hindi papayagang pamunuan ng Hamas at iba pang grupo ang Gaza kahit paano. Kahit umasa ang Hamas na mapanatili ang kapangyarihan, hindi pa dito nagtatapos ang lahat para sa kanila. Sa totoo lang, iniwan sila ng sarili nilang mga kasama. Hindi ko na nga binabanggit na basta na lang umatras ang Iran, kahit na ang Iran mismo ang nagpondo sa grupong ito at nagtulak sa kanila sa digmaan laban sa Israel. Pero iniwan pa rin si Hamas ng mga Houthi mula Yemen. Ngayon, ang mga Houthi mula Yemen nagpadala ng mensahe kay Hamas na ititigil na nila ang pagpapaputok sa Israel at pag-atake sa pandaigdigang paglalayag. Dahil sa napagkasunduang tigil putukan sa Gaza Strip at dito magbibigay ako ng sipi mula sa pampublikong pahayag ng mga Houthi. Mahigpit naming binabantayan ang sitwasyon at kung umatake muli ang Zionistang kaaway sa Gaza, muling sisimulan ang aming mga operasyong militar sa kanilang teritoryo at ibabalik ang blockade sa Israeli navigation sa Red Sea at Arabian Sea. Ngayon, hindi na sila nagpapaputok. Paalala, noong Nobyembre 11, 2023, inihayag ng mga Houthi ang pagsali nila sa digmaan ng Hamas laban sa Israel at nangakong aatakehin ang mga barkong papuntang Israel. Dahil sa mas malawak na pag-atake, maraming kumpanya ng pagpapadala ang umiwas sa Suez Canal at napilitang itigil ng Port Eilat ang operasyon nito. Ayon sa mga Houthi, daan-daang barko ang inatake sa operasyon at ang huli ay noong Setyembre 20. At ngayon, ang mga Houthi, opisyal nilang inihayag na lalabas na sila sa digmaan at sinabi sa mga mandirigma ng Hamas na kanya-kanya na mula ngayon. Kaya dito, maglalagay ako ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.